Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Prangkahan. Prangkahan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Good morning, Pilipinas. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Banwa Itkalibo, Probinsya Itaklan, maayad-ayad nga agahon kinyo tanan. Nagapangalagad na banwa ang programa Prangkahan 2nd Edition. Sa karon nga adlaw, pizza 15 sa bulan sang Agosto dag-on 2025. Ang aton nga pagpangimbitar sa tanan nga mga aklanon siin ka man nga bahin sang kalibutan sa pagpakigbahin na sa karon nga pagpangalagad sang programa Prangkahan 2nd Edition. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kabat may aksyon at balita nakatutok agad. Sa gihapon ako ang inyo kasimanwa Carlo Padilla Asturias. Isa ka oras kag tunga kita nga magainupdanay sa kahanginan sa pagtalupangod sa mga dalagko nga mga balita para sa impormasyon sang publiko. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Sa aton nga mga amigo nga mga negosyante, Market Day subong sa New Washington. Ang aton nga mga amigo kag mga amiga nga mga negosyante agahon pa nag-atad na sang ilang mga baligya. Busy na ang mga negosyante ta kag nagaupod sa pagpangalagad sang programa ta. Good morning. Anong mga dalagko nga mga balita nga tutukan tabanwa diri sa aton pagpangalagad?
Nagadalom ang pagpangusisa, may kaangtanan sining flood control project sang gobyerno. Nga kung siina talupangdan nga maanomalya ang implementasyon. Bilyones nga pundos ang gobyerno ang gingamit sa programa nga ra. Nga ang katuyuan maibsan ang mga pagbinaha sa Pilipinas. Pero nagagwa sa pag-usisa sang presidente nga ti kadamo gali nga mga proyekto ang nakatinggalang. Way matapos kag ginapabayan na sa mga kontraktor. Kaparehas ang sitwasyon sang flood control project sa Iloilo. Nga kung siin nagaabot-abot sa 403 million pesos ang pundo nga ginpain. Pero hasta makaraway gihapon matapos banwa sa sulod na sang halos 4 kadag-on. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Ginmanduan na sang presidente ang Department of Public Works and Highway nga i-blacklist ining mga kontratista nga nagtrabaho sang flood control project sa Iloilo. Kagkasuhan sila kung kinahanglanon. Bangod sang ilang pagpabaya-baya, halos 85% na sang pundo ang ila nakuha. Pero ang proyekto makita mo halos 50 to 60% pa lang ang completion. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Balikan ta ni karon kay pakilala ta kung sino ining mga kontratista nga ra. Sa pihak nga bahin, ang Department of Budget and Management nagpabutyag nga ginkakas na sa programa sang Department of Social Welfare and Development na banwa ang pundo para sa AKAP. Way na pundo ang AKAP-AKAP kay natalupangdan banwa nga ti ginagamit lang ni congressman, ni gobernador, ni mayor sa ila pamulitika rayang pagtao it ayuda. Gamit ang pundo sang AKAP ayuda para sa kapos ang kita program. Nga kung isa ni sa mga gindisenyo sa nagligad sang Kamara de Representante, especially ni House Speaker Martin Romualdez, ngang katuyuan sini gamiton para sa sina mga abyan mapasiguro ang pagdaog sa mga kaalyado sang administrasyon sa midterm election nga ginpatigayon. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Sa pihak kabahin, nagaproblema ang mga mangunguma sa Banwa New Washington. Bangod gani nga nagapangatubang sila sang pagkalugi. Pagkatapos nga napaslawan ang National Irrigation Administration nga masuplayan sila sang tubig nga ilag ginakinahanglan. Ang Municipal Agriculture Office may ara datos nga ginpagwa, may kaangtanan sa problema nga ra. Diri sa pagpangalagad ta, tagaan tani sa pagtamod, himayon tani para nga may ideya ang aton nga mga tagpalamati. Hinagan na ang full implementation sang no plate, no travel policy nga igalunsad sang LTO or Land Transportation Office
sa pagpamuno ni Engineer Marlon Velez, ang hipis ang LTO Aklan. Gani kun way paplaka ang imo sini nga motorsiklo o ang imo tricycle, ayaw na lang anay magpasaga-saga. Kay oras madakpan ka sa igay establisar nanda nga mga checkpoint, sigurado gid ang multa tumatagingting nga 5,000 ka pesos. Ang gatao ticket wala iya sa wala iya sa mga auxiliary police. Ang gatao ya ticket LTO. Kay sila ang implementing agency sang rayang nasambit nga regulasyon. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Nagligad diri sa Kalibo, may ara checkpoint kay gin-establisar para sa no plate, no travel policy. Amo man sa New Washington sang nagligad, grabe ka aktibo ang mga pulis. Ang hipis ang LTO nagsiling ang implementation sa August 16 pa. Sila iyan nag-implementar gilayon. Di may nadakop ka mo? May natikitan sa mga nadakop nyo nga way sang plaka? Kaya hindi man kamo otorisado nga magpang-ticket. Ang LTO lang dapat ang magpang-ticket sa mga violators. San mang sulok sa Aklan? Pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Amo ni may kabugusan sa aton nga mga talalopangdon nga mga tupiko sa karon nga pagpangalagad sang programa Prangkahan 2nd Edition. Ang aton nga mga tagpalamati sa Kalibo Public Market nagaupod na sa program ta ang mga taga Libakaw Public Market. Good morning, good morning, good morning. Ang aton nga mga amigo kag mga amiga sa Libakaw nagapamati na sa aton pagpangalagad. Si Madam Emily Oquindo nagapamati na si Bibot Subiaga nagamonitor man sa aton sa Kalamkan, Libakaw. Si Julie Oquindo, good morning sa Hanlod, Libakaw. Nagapamati man sa aton pagpangalagad si Rocky Sagaya Baramida. Si Mr. Bin Gabi, si Charity Ilig, kag subong man si Sario Elizabeth. Si Janjan Dahan sa New Washington, nagamonitor man sa aton pagpangalagad. Salamat gid. Si Andrew Magalit, good morning. Kay inaaga paglabay namon sa Rojas Avenue, nakita ko nga ang aton nga mga basurero asige na iyang paghinakot sa mga basura. Bisan diri sa aton sa may Pastrana Park, malimpyo ng palibutan, no? Very good gid ang aton nga mga garbage collector. Kag isa pa nga naobserbahan diri Banwa nga ang pulisiya bala nga ginpatuman sang local government unit sang Banwa at Kalibo nga ipagwa nyo lang ang basura nyo kung ang mga dump truck ara na nagabiyahin na bala kag nagapangulikta na sang basura. Ginatagaan man pagtamod na sang halos kalabanan nga mga pumuluyo sang Banwa at Kalibo. Gani way na nabudlay ang aton nga mga garbage collector sa pagkolekta sang basura. Ang isa lang nga ginaproblemahan diri ang segregation. Ngati dapat ginasegregate naton ang aton basura bag-o ta ihaboy.
para hindi man mabudlayan ang aton nga mga basurero sa tion nga ginadala na nila sa aton nga dumping site. Kay ginapahanumduman ni Mayor Jury Sucro, Mayor sang Banwa Kalibo, nga importante ang segregation. Dapat way nagahalo-halo ang basura para nga kung i-dump nila sa dumping station ta, magiging mahupos bala, no? Hindi naman mabudlay para sa aton nga mga garbage collector kapag abot to ginapili pa ang basura uman. Gani ang hugot nga panawagan sang LGU nyo, ang sang LGU Kalibo, at i-segregate nyo na ang inyong mga basura, himuon ta na lang. Madali man lang ang segregation Pahamtang ka sang duha ka basurahan sa inyong balay. Kung may ara kang garbage bag, daywa ka bilog ang imong nga ipreparar. Ang mga lata, bote, kag iban pa, diri mo ipahamtang sa mga hindi madunuton. Mga non-biodegradable. Silingon hindi madunuton. So may bote, karton, ano pa da, mga lata. Kung mga madunuton naman, biodegradable, diri mo man pahamtang sa pihak mo nga plastic bag. Dira mo man siya ibutang para sa sina, pag-abot sa basurahan, ang mga non-biodegradable may i-deliver dito sa ginatambakan nila para sa recycling process. Kaya pwede pa man niya ma-recycle ang iba naton nga mga basura, parisang lata, parisang bote. Ina-recycle na. Pero kung mga basura mo pareha sa mga diaper, kag kung ano pa, diri na sa madunuton mo ipahamtang. Para pag-abot sa basurahan, kung ano man ang proseso nga ginahimo sang aton nga mga garbage collector sa rayong mga basura nga ra, magiging madasig sa ila ang pagpacilitate. Okay? Ginapangabay man lang kamo kag ginapahangop kay man para mani sa aton tanan. Kay kun aton man gihapon mga biyan nga pulo pabayan, kita man gihapon banwa ang mabudlayan. Oras sa Pilipinas, alas 5:50 na. Magapanumbalik ang aton pagpangalagad sa banwa pagkatapos gilamang sang importante nga mga pahibalo. Maayong adlaw. Ako si Sherry Antuarez from Iloilo. Ano man ka busy sa work, my friends and I always find time to bond and unwind. Nothing much has changed, except nga sa subong, mas ginahalungan na namon ang amon ni kaayong lawas. I have my MX3 capsule, cholesterol and fat-free every day, and MX3 coffee na high source ng vitamin C and calcium. I am glad that MX3 is with me to help me live happier with my friends. Dirin ako sa tunay, natural, at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. E3 Bio
ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Are you looking for the best meat products in town? Go to Navara Food Products at Bacau Sur, Calibo, Aklan. Navara Food Products sell at barato ag manami nga frozen foods. Uso yun, Rutatak Navara. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Some people think that choosing a modest memorial means sacrificing service. Our commitment to excellent services allows us to say that no matter what kind of memorial you have in mind, we'll provide you the best services available. Marte Funeral Services. Other services offered: 24 hours professional care, local and imported casket, cremation and full burial services, port and airport pickup, domestic and international transfer, U.S. burial flag, intended for departed men and women of U.S. military veterans residents of Aklan. Marte Funeral Services. Hermeline M. Del Castillo, Licensed Embalmer, managed by Hermie M. Del Castillo. Henry Hens Marte Magdaluyo Del Castillo, Proprietor. Faithfully meet the needs of those who turn to us in your time of loss. Marte Funeral Services. Located at 0527 Pastrana Street, corner Roas Avenue, Poblacion, Calibo, Aklan. Call us at cell phone number 0927-759-0851 or 0933-8655-498. Marte Funeral Services. Marte Funeral Service. Matsa, nagakatugog ka lang. DTX 500. DTX 500 has Charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. D3 Bio. Ako si Maria. Taas gid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Narito na ang panibagong saya. Mega Fanalo. Pandaming pwedeng mapanalunan. Pandaming prizes. Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na. Mega Fanalo. Register na sa megafanalo.com. Panool! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. Mabilis, matapang, walang
ang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Pabalik kita sa aton nga pagpangalagad. Ang oras sa Pilipinas alas 5:58 na. Nagamonitor sa aton pagpangalagad si Bunding Masagnay, Dan Tuason sa New Washington. Good morning, partner. Si former ISBE member Aguila Dudoy Mayuga sa Libakaw. Kag subong man si Mr. Oscar Chudusio nagapamati na sa aton. Si Kagawad Josel Arbolida Cuadernal, nagapamati naman sa aton pagpangalagad. Si Reggie Sabala, nagamonitor sa aton kag ginapatamyaw niya gid sang happy birthday. Ang iya asawa nga si Lailani Sabala, nga nagaselebrar sang iya kaadlawan. Salamat. Si Miss Ems Cuaduro, nagamonitor sa aton sa sitio Awayon, Morales, Balete, no? Sitio Awayon, Morales, Balete. Oh, grabe man ang imo sitio ninga. No, do makaladlok man Awayon gid. Okay, salamat sa inyo pagmonitor. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Standby ka mo mga biyan sa report sang aton nga mga patrol direkta sa ilang mga area of responsibility. No? Ibalunta kung anong sitwasyon sang palibot kay man kagabi daw medyo nag-ulan-ulan. Kag nabatsyagan ko nga daw sa ang aton nga mga dalanon daw sa mabasa gid, no? Basi bala kung may mga aksidente nga mga naglulunta. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Si Ma'am Gina Cipriano nagamonitor na sa program kag subong man si Mel Rhodes Fernandez. Thank you sa inyo pagpamati. Si Jumel Perez sa Libakaw, nagapamati man sa aton pagpangalagad. Mga Libakaw nun ni nga mga amigo way gid nagabiya sa aton program. Subong sinibanwa, medyo mainit ang sitwasyon ni Senador Chis Escudero kag ni Senador Joel Villanueva. Pagkatapos nga ma-expose ang parte sa rayang mga kontratista nga nakakuha sang mga proyekto sa gobyerno, especially ining ginasugilanunan nga flood control projects. Tikadako sang ginpain nga pundo sang gobyerno para sa proyekto nga ra. Sa pagpati nga amuning magiging dalan para maibsan ang pagbilinaha mga abyan sa pila ka mga dalagko nga mga syudad sa Luzon kag sa Visayas. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Si Presidente Bongbong Marcos nagbisita sa Iloilo kahapon kag nagpatigayon sang ocular inspection sa duha ka mga dalagko nga proyekto nga ginpahamtang sa duyong nasambit nga syudad. Flood Control Project nga ginsuguran pa sang tuig 2021 pero hasta makara way gihapon matapos. May ginpain ang national government nga pundo para sa proyekto sa Iloilo. Kay man ginalungay sang mga ilong-ilunganon sa presidente nga kung pwede mabuligan ang Iloilo para nga masulbar ang problema sa pagbilinaha. Kay siling gani sang nagapangalagad nga mayor sang Iloilo dati nga si Mayor Jerry Triñas, hindi masarangan sang pundo sang Iloilo City Government ang pagpain sang pundo para sa mga flood control projects. Sunod ginakinahanglan nila ang bulig sang national government. Here comes nga si Presidente Bongbong Marcos nagpromesa sa LGU Iloilo nga magapangita siya sang pundo para dire.
tigin alungay sang presidente ang DBM nga magpain sang pundo para sa flood control project sa Iloilo. Halin sa general funds, nakahimo ang DBM sa pagpain sang 403 million sa duha ka mga dalagko nga proyekto flood control project sa siyudad sang Iloilo, Banwa. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Ganon, ginpabiding ang flood control project sa Iloilo. Ang nagpatigayon sang bidding ang regional office sang Department of Public Works and Highway. Kagduyong mga kontraktor nga nagdaog sa bidding, rayang St. Timothy Construction Corporation, kag Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Ang duha ka mga flood control project sa Iloilo, isa diri duyong napahamtang sa Barrio Obrero sa Lapos, kag ang isa naman sa bahin sang Haro District. Ang sa Haro District, mga 145 million ang pundo para sa duyong project Iloilo Comprehensive Flood Mitigating Project. Di mga 145 million. Ang dito sa Barrio Obrero, mga 259 million. Nakibot si Presidente Bongbong Marcos kahapon sa magbisita siya. Ngati ang project nakatingga. Why gihapon matapos? Apisar ngati dapat tapos na 2024. Pero ay matapos. Gani ang presidente nagmando sa Department of Public Works and Highway nga i-blacklist nyo ining duha ka mga kumpanya nga nakakuha sining project nga ra. Kay do kaparihas nga ginpabayan nila ang proyekto. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Kag nagagwa sa investigasyon nga almost 80% na sang pundo intended sa rayang flood control project sa siyudad sang Iloilo, ang natigayon nga makuha sang St. Timothy Construction Corporation kag Alpha Omega General Contractor and Development Corporation. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Now, bangod sang tuman ka-delay sang implementation sang project, sang nagligad nga may ara bagyo nga nagsulod sa Pilipinas, naapektuhan ang halos 100 barangays sa Iloilo bangod sang tuman nga pagbilinaha. Kag amuning isa sa mga naakigan ni Presidente Bongbong Marcos. Mga abyan, ginapakasuhan na sa Department of Public Works and Highway ining duha ka mga kontraktor nga nakakuha sining proyekto, mga abyan. Ti nasayran nga ang Timothy Construction Corporation kag Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, tanan ginapanagiyahan sang pamilya Vizcayas nga kunsiin ang pangalan nila na include sa mga ginbuyagyag ni Presidente Bongbong Marcos nga nakakuha sang madamo nga mga proyekto, especially flood control projects. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Ari gidya karon ang masakit nga kamatuoran. Kayo ang pangalan ni Senador Chis Escudero kag Senador Joel Villanueva ari sa makontrobersyal nga sitwasyon. Kay sila nga duha may ara ginbaton nga mga donasyon halin sa mga kontratista nga ginmensionar sang presidente sang Pilipinas
nga kunsiin nakakuha sang dalagko nga mga proyekto sa gobyerno. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! O si Chis Escudero, gintagaan sang 30 milyones nga donasyon sang nagligad nga 2022 election. Nakakuha siya sang 30 million pesos halin sa kilala nga kontraktor nga ti nagakontrata sa mga proyekto sa gobyerno. Kag isa ini mangabyan sa ginmensionar sang nagligad ni Presidente Bongbong Marcos. Kita mo lang, no? Gani nagakabit-kabit na tanan. Sunod sa report, ang Centerways Construction and Development Incorporated nagtao sa kay Senador Chis Escudero sang 30 milyones nga campaign fund para sa iya sinipagdalagan sa pagkasenador sang nagligad nga dag-on 2022. Di ba? Karon, rayang natungdan mga abyan nga Centerways Construction and Development Incorporated isa sa mga nakakuha sang kontrata sa gobyerno sang tinalikdan pa nga 2021 nga nagaabot-abot halos sa 5 billion pesos. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Nga ang project may kaangtanan man sa flood control project sang gobyerno. Now, ini namang si Joel Villanueva, gintagaan man sang 20 milyones ka pesos nga campaign fund sang New San Jose Builders, nga isa man sa mga nagapangontrata sang proyekto sa gobyerno. Di masadya ning nagakatabo subong kay na-expose ang pipila sa mga senador nga ti may ara gali sila nga ginabaton mga abyan nga donasyon halin sa mga nagakontrata sa gobyerno nga kunsiin hugot nga ginabawal sang Election Omnibus Code. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Na bago kita magpadayon sa aton nga mga gina-expose nga mga balita, i-check tanay linya sa aton patrol direkta sa iya area of responsibility. Ibalonta sa kay Kasimanwang Jenny Lingano ang mga dalagko nga mga balita nga natipon banwa. Report. Energy Police Report. Kasimanwang Jenilyn, good morning. Kasi manuwang Carlo, gagaki nga nagpusta sa Bugangan, missing in action matapos nga maperdero anakara nga gintayan nga manok nga ra kasi manuwang Carlo. Natabo raya alas 4:05 kahapon una karon sa Numancia Cockpit Arena no nga una sa may barangay Lagin Banwais sa Banwa Manita Numancia. Ginkilagan ray karon nga biktima kay alias Joe 40 anyos taga Bugasungan Leso samtang rong ray karon nga suspect hayagin kilaga kay alias Roy sa legal nga edad aga taga Silacerna Street Poblasyon Kalibo. Aga sa aton kay na nga pagpanawag no sa Numancia Municipal Police Station haya ginasugid nga personal no nga nagdangop nga ni sanda karang nga istasyon si ray karon nga Joe agroana nga ni karang nga kaibahan nga si Ando aga ginreport kara nga samtang sandahay buga nga ni una karon sa nasambitan nga lugar haya rong ray karon nga suspect nga si Roy haya ginigapitan na nakararong nga ray karon nga biktima nga si Joe aga naghambang nga nira kasi manong Carlo nga mataya raya sana nga ni karon nga manok it worth 5,000 pesos. Nga ni nagpasugot man tarong na ikaroon niya sa ambato no. Kundi hatuon nag-umbisa do hampang. O galing ko uli taba kasi manong Carlo hay naperdi tarong nga ray karon nga manok.
Ngani pagka perde nadugaan ta si Raya karon nga Roy na missing in action timaw ngani ginusoy nan daraya una karon no sa bilog nga lugar o galing wa gid Raya makitaan siguro ay pumanaw to siguro after na makita na nakaranga na perde taro ana karanga gintayan nga manok ngani gin kamayad lang no kuray karon nga biktima nga ipa-record yung karon nga insidente sa Numancia Municipal Police Station aga makaron hay nagapatigayon sa dakara follow up investigation sa ray karon nga insidente kasi manuwa nga Carlo nga nero nga ray karon nga mga nagataya nga kung nagataya kamo hay magtaya ta kamo bukon panawan nyo tara inyo karang mga ano ba nga ron na missing in action ta sanda kasi manuwang Carlo. Okay. Samtang sa aton matakarano nga dugang man nga report hay bangod sa record nga ayam una man kara sa Banwa Numancia hay daywa kara ka individual rong na disgrasya kasi manuwang Carlo wa mataraya karon no naka-record sa aton kara nga Numancia PNP pero sunod sa aton kara no nga report sa MDRM Numancia natabo record nga disgrasya mga alas 10:52 kahapon itagahon sa highway nga sakop barangay Lagin Banwa sa Banwa Numancia kasi nga nakaagom gasgas sa gawas ang record nga 26 anyos nga gagaki aga 23 anyos nga babayi aga matapos nga madapatan record nga pauna nga pagbuwong itaton kara nga MDR Numancia ro nga record nga daywa nga biktima hay nagbalibad yun man nga ni Raya nga magpadala sa ospital samtang sa dugang pagid naton kara nga report sa piyak man nga bahin hayarong raikon nga sangka American citizen nga ra kasi manuwang Carlo ro nga na aksidente man sa ray karon nga karsadahon bangod sa ray karon nga uwa baga signage nga ra nga kalsada ginaobra nga ra nga kalsada kasi manuwang Carlo sa maya poblasyon Balete ka gabi man nga ni Raya natabo aga ginkilaga rong ray karon nga rider nga si alias Roy 58 anyos aga ray nga isang ka-American citizen aga residente Andagaw Kalibo. Aga nasayuran nga ni nga abuot ana ro nga mga naaksidente una karon sa lugar dahil bangod sa record nga madugom hayawa pagid record nga mga signage abimana nga nakabutang di karon sa under construction nga kalsada kung sa siingin pablatter man nga ni Raya mga nauna man nga na aksidente una karon sa lugar nga niyagi man nga nagresponde ro aton karang MDR Mobalete aga gindagaman sa provincial hospital ng record nga biktima matapos nga ni nga mag-angkon karaita ni nasa nakaron nga nagakasari-sari nga parte nakarang kagawasan kasi manuwang Carlo. Samtang update lang nato no aton karang panyempo yakara sa Banwa Kalibo haya mauganon gida kasi manuwang Carlo aton karang panyempo no yakara sa Banwa Kalibo madanlog aton karang dagan nga niya sa aton karang mga motorista sa tanan nga mga driver mga sakyan haya magdahan yang gidno sanda karon nga pagbiyahe kung siin man sanda agto kasi manuwang Carlos. So rayro aton karano nga mga natipon nga reports maghalin niya kara sa Kalibo Municipal Police Stations ag sa iba man naton ka mga police stations. Sa uman ako si kasi manuwang Jenny Lingano sa kay patrol with kasi manuwang Jerome Lastimosa para sa patas ag may tagpisuong pagpanerbisyo publiko with kasi manuwang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo kasi manwa ko palangga ko. Report. Energy Police Report. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Okay, nabatian mga abyan si Kasimanwang Jeneline Gano sa mga natipon nga mga balita direkta sa iya area of responsibility. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita nakatutok agad. Ginatawagan anay Banwa, Energy Public Service. Energy Public Service. Ginapasayod sa tanan nga mga amigo ag mga amiga ni
Blanida de Sergio Gallardes nga imawhay nagtaliwan na sa pihak ka kinabuhi sang Agosto 1, 2025. Imaw rahay nahaya sa andang residensya sa sitio Kanyugan, Feliciano, Balite. Ag nakatala na ang lubong sa Agosto 16. No, hinagang adlaw ra 16. Alas 2 ang takna hapon. Rumisa ay pagpatigayunon sa Balite Parish Church ag igalubong sa Balite Cemetery. So nagapanawagan sini ang pamilya, no? Gani ginauman nga ang lubong mga abyan ni Blanida Gallardes sa maabot na nga pizza 16 sining bulan Agosto 2025. Energy Public Service. Energy Public Service. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Okay, balikan tanay ning ginatakel ta nga isyu kay silingkugan ni Banwa. Mayad gini mga senador ta ma-expose kun kaisa sa mga maanomalya nga mga transaksyones sa gobyerno. Di ba? May ara nga mga senador nga kung makabuyot sa mikropono sa ila ginapatigayon nga privilege speech, siling mo kung sinugid nga mga honorable sila kung pamatian. Pero may ginatago gali sila nga baho nanda. Nga kung kaisa daw hindi naton mahangpan. Nga kung siin, nasayran Manila nga bawal ang pagbaton sang donasyon halin sa mga kumpanya, korporasyon, nga ti may ara nga kontrata sa gobyerno. Ang purpose ini para malikawan balang nga magamit ining aton nga mga opisyalis sang banwa para sa sining mga transaksyones nga ginasulod sang pipila ka mga dalagko nga mga kumpanya kag mga korporasyon. Now, talking of contractors, ining nagakontrata sa mga proyekto sa gobyerno ta. Mga biyan, ini sila bawal nga magtaos sang donasyon sa mga nagapapili nga mga kandidato sa mga nagkanuhay-tuhay nga posisyon, hindi lang para sa pagkasenador, pagkapresidente, pagka-congressman, bisan sa pagka-mayor ginabawal ni sila. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Kag ining mga nagakandidato pareha sa kay Senador Chis Escudero, kay Senador Joel Villanueva, nasayran Manila ra. So dapat sila na lang ang nagdistansya. Kung ginapilit sila nga tagaan sang donasyon sang sining mga kontratista nga nagakontrata sa gobyerno, dapat sila na lang ang magdistansya for the sake of delikadisa. Kayang Section 264 sang COMELEC Omnibus Code, no? Ginapabutyag diri mga abyan, nga rayang mga kontraktor bawal nga magtao it donasyon. Siling gani, government contractors prohibited from contributing funds to candidates. Kung halimbawa mapamatud-an nga may ara nga kontraktor nga nagtaos ang donasyon sa rayang mga senador nga tinagpapili sa 2022 nga eleksyon, pareha sa kay Senador Chis Escudero kag Joel Villanueva, pwede sila mga abyan makasuhan paglubag sang Omnibus Code, which is kung mapamatud-an pwede sila mapriso sang isa kadag-on tub-tub-anom kadag-on kag perpetual disqualification in holding public office. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Si Senador Chis Escudero nagbaton sang 30 milyones nga donasyon halin sa Centerways Construction and Development Corporation
nga ginapanagiyahan ni Lawrence Lubiano. Tibisan matuod nga ti kasi manwa niya sa iya lugar, taga Sursugon, rayang nasambit nga kontratista, pero bawal gani nga magbaton ka donasyon halin sa iya, kay may ara siya kontrata sa gobyerno. Isa ang Lawrence Lubiano nga ginmensionar sang presidente nga nagapanag-iya sang Centerways Construction and Development Corporation nga nakakuha sang almost 5 billion nga flood control project sa gobyerno. Di for sake of delikadisa, dapat si Senador Chis Escudero nagdistansya because nasayran niya. Ngayon amigo niya nga kontratista may ara kontrata sa gobyerno. Mga biyan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Pariya sining New San Jose Builders. Nagtauman sang 20 million nga campaign fund para sa kay Joel Villanueva. Kagrayang nasambit nga kumpanya, New San Jose Builders, kinapanagiyahan ni former Secretary Jerry Acusar. Kag sang iya bayaw nga si former Executive Secretary Paquito Ochoa. Malapit ini sila sa kay Senador Joel Villanueva. Tinakasayod man si Senador Joel Villanueva nga bawal ang magbaton sang donasyon sa rayang mga kontratista nga nagakontrata sa gobyerno. Pero nga nagbaton. Mga biyan. Amo ng pangutana, nga nagbaton ka donasyon kay ginabawal gani. Subot silingon, baliwala. Way naton ginasapaka ang mga regulasyones. Bisan ginabawal, baliwala because para katon, kita magabenepisyo sang ginadonar nanda. Magamit naton nga pundo para sa aton pagpangampanya. Ang gobyerno nagapabutyag nga ginaprohibit rayang mga nagakandidato sa pagbaton sa donasyon halin sa mga kontraktor nga nagakontrata sa mga proyekto sang gobyerno para malikawan mga abyan nga magamit sila pagabot sang oras. Kay kung halimbawa may ara kontraktor nga magtao sa imo sang donasyon, 30 milyones, 20 milyones. Buod siningon, may ara kautang nga kabalaslan kanda kung magdaog ka sa imo ginapapilian nga posisyon. Kag kung umabot nga may ara rimalaso ang ila kontrata sa gobyerno ang papalapit sila sa imo. Mamaninoy sila, mangayo sila sa imo boleg. So kay ikaw, senador, kabasi balakon gamiton mo ang imo poder para paboran ng ginahinyo sang sining mga kontratista nga nagtao sa imo sang donasyon sa itong panahon nga nagapapili ka. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Kay normal malang na. Kay kung may akon nga gindonar sa imo kampanya, nagdaog ka, kag may akon nga rimalaso, sa akon kontrata sa gobyerno, mapalapit ako sa imo, mangayo ako pabor. Kag sigurado hindi ka makapamalibad, kay man may kabalaslan ka. Amo na mga abyan kun nga ang ginapabutyag sang Omnibus Election Code, nga bawal sa mga nagakandidato nga magbaton sang donasyon, halin sa mga nagakontrata sa gobyerno nga mga korporasyon o kung anuman nga kumpanya. Pero nga nahimo ni Chis Escudero kag Joel Villanueva nga magbaton sang donasyon. Pero pamatian nyo sila kung ara sila sa Senado. Siling mo kung sino nga mga diputado. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Karon, ano naman ang panindugan ni Senador Chis Escudero? Suno sa iya isa ini sa mga pamaagi nga ginahimo sang Kamara. Demolition job because hindi magpabor si Senador Chis Escudero nga nagaserve nga presidente sang Senado sa gusto matabo sa Kamara de Representante nga padayunon ang pagpatigayon sang impeachment trial sa kay Vice Presidente Sara Duterte. So malayo na iyang isyu nga ron, mga biyan.
Ang issue iya diri nagbaton kamo donasyon sa rayang mga korporasyon, kumpanya nga nagapakikontrata sa gobyerno. Amo niyang dako nga issue de. Amo niyang ginatutukan because nakasayod kami nga kung may ara man nga magtao sa inyo ay nyo ginabalibari. Apisar nga ginabawal, banwa. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Mahilig lang sila magpalimpyo-limpyo nga kuno abi uway sang dagta. Sang pagpakasala ang ila ginahimo. But in reality, palarihas man lang sila tanan kolor. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Oras sa Pilipinas, alas 6:29. Magabalik kita pagkatapos kilamang sine. Ako, si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Si Nanay Francia sa kanyang kwantong rice coffee. Noong wala pa akong rice coffee, ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpay kasi ang taas ng blood pressure ko noon. 3 beses na ako na-atake. Kahit umiinom ng maintenance, na-atake pa rin. 230/180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, lalong gumanda. Diba? Amazing! Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan? Sa rice coffee! Punta na sa mga suking butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako ngarang itsura. Kompleto abi una itserbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. DTX
DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee? Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing inulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may visio. Ang visio yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonalyn Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ninjumpe Aqua Syrup. Ako po si Sara Geronimo Guidicelli, singer, actor, and performer. Like any other instrument, I have to take care of my voice. Lalo na po, pag nafe-feel ko na scratching yung throat ko at magkakasakit, when I take Ninjumpe Aqua Syrup, it immediately soothes my throat, relieves hoarseness, cough, and it expels phlegm. Kaya I always have one in my bag and at home para prepared for any urgent need. Ninjumpe Aqua Syrup, my #1 choice. Ninjumpe Aqua Syrup, care for your lungs and throat. Available in all leading drugstores nationwide.
Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa Prangkahan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Okay, pabalik kita sa aton pagpangalagad sa programa Prangkahan 2nd Edition. Nagapamati na sa aton si Ma'am Lorna Subiaga sa Libakaw. Ma'am, good morning. Si Dolores Sausa nagapamati na. Si Barangay Kapitan Hel Morandante, ang Barangay Kapitan sang Barangay Tigayon Kalibo, ang akon amigo nga kapitan nga mahugod gid magpananom kahoy subong. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Ang aton amiga, si Ma'am Norma Andes, nagamonitor na sa aton. Sang nagligad dito siya sa Alaska. Pero ang balita ko daw sa California na si Ma'am Norma subong. Okay, patabok-tabok lang Total, Amerika man gihapon tanan. Si Kagawad Jose Rinzi Sorilia, nagamonitor man sa aton. Salamat sa inyo pagsubaybay. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Ang AKAP, inibalang ayuda sa Kapos ang Kita program nga kung siin sang nagligad nangin makontrobersyal because halos gingamit lang sang mga kongresista, sang mga gobernador kag mayors para sa ilang kandidatura kay man natyempuhan gid nga panahon sang midterm election rayang pagpangtaos sang ayuda. Natandaan nyo pa? No, ining akap-akap bala nga way gikapuslanan ang ginatagaan man lang duyong mga kaalyado sang mayor, kaalyado sang gobernador, kaalyado ni congressman. Lista wala kag tuo. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Bukon man tanan nga pigado na tagaan it ayuda, pinilian man lang. Di ba? Okay. Suno sa kay DBM Secretary Amina Pangagdaman, sang nagligad may ara nga 26 billion pesos nga pundo ang AKAP halin 2024 to 2025. Pero makarang nga dag-on 2026, way naging include sa budget sang DSWD ang AKAP nga ra. Kung matandaan nyo, ginapreparar na sang Kamara de Representante ang national budget for 2026 nga nagaabot-abot sa 6.293 trillion pesos. Karon, ining AKAP nga kung siin ginpatigayon ini last 2023, ginrekomenda ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kongresista, pinaagi sa kay dating House Appropriation Chairperson Elizabeth Ko, ngati mapain kita pundo para sa AKAP, kay buligan ta ining mga igmang hudta, ngati ang ilag ginakita nga sweldo, mga biyan, gamay lang, no? Ti ayudahan ta sila. Ti may ara nga mga kongresista nga nalipay sa plano. Kaya man kung matagaan sila pundo, magamit gid nila sa ila personal nga interes. Kaya man nagahilapit ang midterm election. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Ti sa obserbasyon ni Presidente Bongbong Marcos, niya ng AKAP na kalokohan na. Gani, baliwalaon na hindi na napag-i-include o hindi na pagpunduhan sa masunod nga dag-on 2026. Gani, wala na. Why na sang pwede saligan si congressman, si gobernador kag si mayor nga pwede magamit nga ayuda
para sa ilang nga mga kaalyado sa politika. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Pero ang para sa 4Ps, may ara ginaalokar nga 113 billion pesos ang tupad amuman. Subot silingon magapabilin ang 4Ps kag ang tupad sa programa sang DSWD. Tiining tupad, hindi man iya sang DSWD nga programa, iya sang Department of Labor and Employment. So gani, ekspektahon naton nga by 2026 may ara payapundo para sa 4Ps kag may ara pundo sa tupad. Tiining tupad gina-regulate na ang implementation sini. Unlike before nga si kapitan sige panglista kung sino ang dapat manghilamon sa barangay, si kagawad panglista man sang iya mga kapamilya para makasulod sa tupad. Ang mga kaalyado ni kapitan ang prioridad para sa tupad, subong iba na. Ang Department of Labor and Employment na mismo duyong magahimo sang screening process. Kung bala ikaw kwalipikado ka nga mangintupad beneficiary o kun bukon. Sa rason nga tisang nagligad na talupangdan nga pati ang tupad gingamit sa ayuda para sa mga politiko nga nag-ambisyon. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Timayad man niya kay natalupangdan gali ang mga natabo nga problema sang nagligad. So kabay pa nga sa pagpain sang pundo para sa dag-on 2026, mangin iksido na kita sa pag-implementar sini nga programa sang gobyerno nga dapat ang makabaton sang ayuda duyong dapat gid makabaton. Dapat kun ikaw tupad beneficiary, dapat inang ikaw balaya qualified gid. Hindi pareha sa nagligad, may ara iya nga ginpasulod sa tupad, milyonaryo. Abaw daw hindi man dapat, pero nagakatabo. Okay. So bantayan tagihapon ang implementation sini because we are talking about public funds, kwarta sang gobyerno, kwarta ta ang ginasugilanunan dire. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Now, diri kita sining ginasugid sang mga mangunguma sa New Washington nga apektado sila sa rayang kakulangan sang ginasupply nga tubig sang National Irrigation Administration. Sang nagligad na sugilanon ta ang taga-NEA parte sining reklamo sang mga mangunguma sa New Washington. Ang rason sang NEA nga may ara sila nga project sa bahin sang Sigkay Banga, alinto sa dam, mga biyan. May ara sila nga gina-construct nga bench plume. No? Kung magsiring kita bench plume, ang kalimbawa niya sini mga abyan, irrigation canal man siya, pero dako lapad. Ngati amuning magasawo sang tubig nga magahalin sa dam. And then diri maagi ang tubig nga iga-distribuer pakadto sa mga irigasyon diri sa New Washington. Now, kay ongoing ang construction sang bench plume, apektado ang mga irigasyon nga nagaangot sa New Washington banwa. Kay hindi man po pwede nga hindi mo i-off ang pag-supply sang tubig sa irigasyon sa New Washington kung ginatrabaho mo rayang bench plume nga ra, kay man konkreta ra no? Ti may ara gidya banwa nga matabo nga pagka-dismaya sang project kung pahanugutan mo lang nga buhusan sang tubig, ining gina-construct mo nga bench plume ang tawag nila. Karon, natalupang danta nga ang mga mangunguma nakaparihas nga way sila kasayod sa proyekto nga ginahimo sa National Irrigation Administration. Pero
Hindi man ako magpating ang taga-NEA, why nila pag-impormahi ang mga mangunguma sa New Washington nga may ara kami project nga ginatrabaho subong. So kung may ara man kami tubig nga itao sa inyo, limitado lang. Kaya may ongoing project nga ginahimo. Ang mga mangunguma problema sila kay man siling gani, maapektuhan ang ila sinipagpanguma kay way sila sang tubig nga sarag makuha halin sa irigasyon. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Now, ang Municipal Agriculture Office nga nakabase sa New Washington ang hipis si Mr. Marlo Magbiro nagpagwas ang datos nga nagaabot-abot sa 11.8 million ang lugi sa mga mangunguma sa New Washington bangod sang kakulangon sang tubig nga ginasupply sang National Irrigation Administration. Banwa, no? Tiwalo kuno ka mga barangay ang apektado, ang Candelaria, Kawayan, Dumagit, Gimbaliwan, Halas, Mataphaw, Pulo, kag poblasyon. Ti halos 227 hektaryas ang talamnan nga ginasugid sang Mau nga ara sa area sang New Washington. Sa estimar sang Mau, mga 80 kabans, 80 kabanis ang pwede mga abyan nga ma-harvest sang mangunguma sa isa ka hektaryan niya nga talamnan. Ti kun may ara nga 227 hectares nga ulumhan sa New Washington, sa 8 ka mga kabaranggayan, ti nag-abot-abot kuno sa mga pila? 18,163,000 supposedly ang ma-harvest sa mga mangunguma, pero sa makarang nga panahon mga 9,080 lang ka mga kabans ang pwede nila ma-harvest kay man kulang gid sa tubig. Ang akong diri concern mo ni, dapat may ara nga proper coordination nga ginahimo ang MAU sa National Irrigation Administration. Pareha sini, ginasugid sang NEA nga may project sila. So hindi nila maisupply ang ginakinahanglan nga tubig sa mga mangunguma sa New Washington. So dapat may ara nga ginahimo nga programa ang Municipal Agriculture Office ang Banwait, New Washington para maibsan ang problema sang mga mangunguma nga maapektuhan sa rayang proyekto sang National Irrigation Administration. Kasi ko gani bag-o pa man suguran sang NEA ang ila proyekto, ginalarma na nila ang maapektuhan nga mga mangunguma. Hindi man po pwede nga basta-basta lang ang National Irrigation Administration nga maghimo sang ila project without informing sa mga mangunguma nga basi kung mapektuhan ang amon pag-supply sang tubig sa inyo irigasyon kami aton nga project nga ginatrabaho sa Sigkay, sa Banga. Ngati kung matapos ini ang inyo problema parte sa water shortage sa irigasyon, masolbar naton. Kag magbalik sa normal ang inyo sining pagpananom because why na sang problema ang tubig. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Ang ginatawag ko diri ang atensyon sang Municipal Agriculture Officer nga si Mr. Marlo Magbiro. Nga supposedly ikaw nagpakig-angot ka sa National Irrigation Administration kag ginhibalo mo sa ila kung hasta san-o magalawig ang pagtrabaho sang proyekto. And then, i-emphasize naton sa mga mangunguma sa New Washington nga kung pwede,
Hindi anay kita magtanom palay, magtanom anay kita sang iban nga mga kararuton kung pwede. Kay basi kung maapektuhan ang inyo pagtanom sang palay, bangod sa ongoing project nga ginahimo, mga abyan, sang National Irrigation Administration. Ambot ko silingon bala, dapat may ara nga ginapaabot nga impormasyon ang Municipal Agriculture Officer sa mga mangunguma nga dapat impormahan sila nga may shortage kita sang tubig nga makuhalin sa National Irrigation Administration. So instead magtanom kamuda palay, tanom lang anay kamuda sang kun ano da nga pwede nyo pangabuyanan, makapiyan-piyan sa problema. Kaya kung magsiling kita tanom kada palay, kinahanglan mo ang damo nga tubig. Di kunway tubig, kuningita kita sang alternatibo. Nga instead palay, tanom ka lang anay da pakwan eh. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Tanom ka lang da anay munggo, o kung ano da nga pwede mo itanom. Basta may ara lang kita ma-harvest para mapiyan-piyan ta ang problema ta. Ang aton mga kinahanglanon bisan paalin. Mga biyan, may ara kita sarang makuhan. Pero bangod kay nakita ko nga way man siguro nagapakig-angot ang Municipal Agriculture Officer sa NIA. Ano ni? Kundi nabutang sa kompormiso ang mga mangunguma nga nagpangtanom sang ilang nga mga palay sang nagligad. Oh. So may ara problema, kay dapat may ara kamo nga proper coordination sa NEA. Kay ang NEA nagapati man ako nga hindi man sila magtrabaho sang proyekto, nga hindi nila kamo pag-impormahan kung sa pananaw sang NEA maapektuhan kamo. Hindi bala. So dapat ang Municipal Agriculture Officer may ara ka nga ginahimo nga mga pamaagi para impormahan ang mga mangunguma nga tiyang aton himuon hindi lang anay kamo magtanom palay. Tanom lang anay kita munggo, tanom kita sang pakwan o kung ano da bilang alternative sa pagtanom sang palay nga bisan paalin may ara kakuhaan sang imo siniga ginakinahanglan. Ay tanawan masugid lang ang MAU ngati mga 11.8 million pesos ang lugi sa mga mangunguma. Mayad lang kita matao datos. Dapat may ara kita nga mga mitigating measures nga ginahimo. Nga hindi mapiktuhan ang mga mangunguma sa kalugihan. Nga dapat ginaimpormahan nato ng mga mangunguma nga hindi anay kamo magtanom palay kayo kulang ang tubig nga iga-supply sang NIA kay may project sila nga ginatrabaho subong. Kag mismo ang NIA nagpabutyag nga hindi nila ma-supply ang ginakinahanglan nga tubig sa mga mangunguma sa New Washington. So papel na mga abyan sang MAU nga dapat ikaw ang magpatunga sa problema nga ra. Ugaling lang kay man siguro si Mr. Marlo magbiro, da ka lang sa opisina mo. Nga daw parihas bala ang ginahimo lang makarasang MAU, New Washington. Duyong maghimo sang datos kung may ara problema. Mayad lang kita sa computation sang problema. Pero kung maghimo sang computation sang solusyon sa problema, wala kita sang may ma-introduce sa mga mangunguma. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Ining mga mangunguma nga nagagamit sang irigasyon, hindi bala may mga asosasyon da, may mga farmers association kamo da. Ngati every time ginabisuhan kamo sang NEA kung anong ilang nga mga project or aktibidades nga ginahimo. Suway kamo kasayod nga may ara project nga ginahimo ang NEA sa Sigkay, rayang bench plum nga ginasugid nanda. So karon sugiran lang kita sang datos nga ti
nalugi ang mga mangunguma, halos 11.8 million pesos ang lugi. Kaya dapat ang ma-harvest sa mga mangunguma para sa rayang dag-on nga ra, mga 18,160 kabans. Pero ang na-harvest lamang 9,080. So halos katunga. So nagapati kita lugi. Okay, hilugi. Namyerdi ang mga mangunguma. So sinong basulon tadi? Ang NEA, ang National Irrigation Administration, kaway kamo mataga isang tubig nga ginakinahanglan nyo. Tinigarason sa inyong NEA nga ginimpormahan man namon kamo nga may ara nga water shortage sa pagtaos ang tubig sa irigasyon kay may project kita nga ginatrabaho. So sinong basulon tadi? O dapat may ara nga intervention sa part sang MOA o sang MAU, Municipal Agriculture Officer. Dapat may ara dayon nga ginalatag nga programa ang MAU. Kung makita nga may magiging problema pag-abot sang oras kay hindi masuplayan sang tubig ang mga mangunguma sang New Washington halin sa National Irrigation Administration. Dapat nagplano gilayon ang Municipal Agriculture Office kung anong mga alternatibo nga dapat himuon para nga hindi gid malugi ang mga mangunguma sang banwa New Washington. Hay wala. Wala man sa may gin-introduce ang MAU nga mga alternatibo nga mga nakita nila nga solusyon nga hindi malugi ang mga mangunguma pag-abot sang oras. Wala. Pero pag-abot sang oras nga datos ang ginapangayo, then ara ang MAU. Makita mo kompletong datos nila. So hindi lamang dapat nakasentro kita sa datos, dapat nakasentro kita sa solusyon sang magiging problema o epekto sang kakulangan sang tubig nga isupply sang NEA sa mga mangunguma sa New Washington. Kay nagapati ako nga ang mga mangunguma nga nagakuha sang tubig halin sa irigasyon sang National Irrigation Administration will inform sila nga may ara proyekto nga ginitrabaho ang National Irrigation Administration nga pwede makaapekto sa pag-supply sang tubig sa ilang mga ulumhan. Mga abyan. Diin ang MAU New Washington. Diin si engineer or diin si Mr. Marlo Magbiro. Anong ginhimo mo para sa sina, mga abyan, mapiyan-piyan ang magiging problema sa mga mangunguma sa New Washington? Aber sugiran mo kami. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Mayad lang kita masami sa sugid, sa pagpagwa sa mga datos kung may problema. Pero sa solusyon sa problema, why kita sang sarang maikurekomenda. Mga abyan. Sige Si KG Pam nagapamati na sa aton pagpangalagad. Salamat gid. Nagapamati man sa aton pagpangalagad si Artlyn Jorge, thank you very much. Si Mili Surilia nagapamati man. Si Candelon Paul nagamonitor man sa aton, salamat gid. Tamyaw niya sang good morning ang taga Pril Mini Store. Kita, walang sige. Salamat sa inyo pagmonitor. Si former SB member Chudoro Utoy Nabarosa Villorente, si Evie Casibo Saldivia nagamonitor man, si Retired Lieutenant Matuakan, si Mr. Ronnie Milyare. Partner, good morning. Kagsubong man si Midilin Nimis Nakuray, no? Si Claire Delfin, si SB member Jing Garcia sang Baliti nagapamati man, kag si Kagawad Jose Renzi Sorilia. Why na ta oras? Nagapasalamat ako sa inyo pagpakigbahin sa karon nga edisyon sang pagpangalagad sang programa Prangkahan 2nd Edition. Sa pangalan sang aton nga mga reporters ka nagdulong sang report, salamat. Kaibahan ko sa technical side, sa gihapon ako ang inyo ka si Manwa Carlo Padilla Asturias.
Salamat sa pagbamati, tub-tub sa liwat. Good morning and bye-bye. Prangkahan. Prangkahan. Sa isang igla,